Ako si Basti, taga Batangas. Sa ngayon, wala akong asawa. Ito ang kwento ko. Nang makilala ko si Ann noong nagsimula akong magtrabaho sa isang local cable company, ay niligawan ko siya. Siya kasi ang tipo ng babaeng gusto ko makasama habang buhay. Maganda pero mahinhin, tahimik at hindi mo siya kakikitaan ng pagiging magaslaw. Kumbaga, pang housewife talaga siya. Sa pagiging masugid kong panliligaw sa kanya, ay hindi naman ako nabigo. Kahit marami sa mga katrabaho ko ang nanligaw sa kanya. Masayang masaya ako dahil ako ang sinagot at pinili ni Ann. Kung kaya, lalo ko pang sinipagan sa trabaho para makapag-ipon dahil plano ko na siyang pakasalan. Makalipas ang isang taong pagiging magkasintahan namin ni Ann ay niyaya ko na siyang magpakasal at pumayag naman siya. Masayang masaya ako at ilang buwan pagkatapos naming ikasal ay isa namang magandang balita ang dumating sa akin. Pinatawag ako ng area manager namin sa opisina niya. Sabi niya sa akin, ako daw ang magiging manager sa isang bubuksang bagong opisina sa Caloocan. Masayang masaya ako nang marinig ang balitang ito. Dahil ito ang pangarap ko, ang umangat sa trabaho. Ito ang isa sa mga dahilan kung kaya ako nagsisipag sa trabaho. Kaya naman nang malaman kong mapopromote na ako, walang pagsidla ng tuwang aking naramdaman. Masaya akong ibinalita ito kay Ann pag uwi ko sa bahay. At napag-uusapan namin na titigil na muna siya sa trabaho at ako na lang muna. May sarili naman kaming bahay ni Ann. Naipundar ko ito sa pagsisipag ko sa trabaho. Kahit hindi naman kalakihan pero unti-unti ko naman itong naipapagawa. Mabuti na lang din at hindi pa siya nabubuntis. Kaya nakabili na rin ako ng second hand na kotse. Nang mag-umpisa na ako sa trabaho ko sa Maynila, ay napagtanto ko na malayo ang Batangas kung araw-araw akong uuwi. Kaya nagpaalam na ako sa asawa ko na lingguhan na lamang ako uuwi at maghahanap na lamang ako ng tutuluyang kwarto. Nagkasundo naman kami ni Ann na 2 beses ako sa isang linggo uuwi sa bahay dahil nalulungkot daw siya mag-isa. Yun na nga ang ginawa ko. Tuwing Lunes ng umaga pumapasok ako sa trabaho. Miyerkules at Linggo umuwi ako sa bahay. At syempre 2 beses ko na lang din sa isang linggo nakakamusta ang pechay ni Ann. At madalas pagod ako, kaya humina na rin ang performance ko. Madalas din na hindi na rin kami nakakapag-usap ng maayos ni Ann. Dahil kapag sa bahay ako, pagod sa biyahe at trabaho pa rin ang nasa isip ko. Nabawasan na ako ng oras sa kanya. Hindi ko na siya naitatanong kung may problema ba siya o kung okay lang ba siya. Basta matikman ko lang pechay niya, okay na ako. Makalipas ang maraming buwan, napapansin kong nagbabago si Ann. Kung dati hindi siya naglalagay ng lipstick at makeup sa mukha, nadatnatan ko siyang ganito. Sinasabi naman niya na nagpunta siya sa grocery at dahil ayaw ko naman makipagtalo pa sa kanya, pinupuri ko na lamang siya. At isang gabi nagulat ako sa ginawa niya sa akin. Habang nasa kalagitnaan kami ng biyahe papuntang Ulap, bigla na lamang siyang nag-iba ng estilo. Nagulat ako
dahil bigla siyang nagmaneho. Dati-dati, hindi naman niya ito ginagawa. Pinaliwala ko na lamang ito hanggang isang gabi ng Sabado. Nadatnan ko si Anna nagbabalot ng kanyang mga gamit. Umiiyak siya. Nagulat ako at nagtaka. Sabi pa niya sa akin, aalis na lamang daw siya sa bahay dahil may nagawa siyang mabigat na kasalanan sa akin. At pakiramdam daw niya, hindi asawa ang tingin ko sa kanya, kundi isang pugad na lilimlim lamang ako kapag dumadating ang pagkatapos, baliwala na siya sa akin. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi ni Ann sa akin, kaya pinilit ko siyang sabihin niya sa akin lahat para maintindihan ko. Takot at umiiyak siyang nagsalita at nagsimula na siyang magkwento. Isang buwan na nakalipas, nasa trabaho ako noon nang may nagchat daw sa kanya na isang lalaki. Dami account ang gamit nito sa FB. Noong una, hindi niya ito pinansin. Dahil natakot nga siya at baka kung sino-sino lang na pinagkakatuwaan lamang siya o baka may masamang balak lamang ito sa kanya. Pero sadyang makulit ang lalaki. Hindi siya tinigilan nito at dahil napagtanto niyang mukha namang walang masamang gagawin sa kanya. Dito na siya kinausap sa chat ang lalaki at nagpakilalang si Red. Magmula noon naging madalas ang pag-uusap nilang dalawa, lalo na kapag wala ako sa bahay at si Ann lang mag-isa. Nawawala daw ang lungkot niya kapag kausap niya si Red. Lalo na nang magsimula na ng SOC si Red. Wala sang ideya sa ganito pero dahil mapilit nga si Red, kaya napapayag na rin siya nito. Hanggang nagkapalitan na rin sila ng kanilang mga larawan. Namulat si Ann sa makabagong teknolohiyang paraan ng pakikipagbumbahan at umaabot na rin sa puntong video call na ang ginagawa nilang dalawa. May mga pagkakataong tumatanggi si Ann kay Red, pero sadyang malakas ang tukso ni Red sa asawa ko. Habang naririnig ko mga kwento ni Ann ay nanginginig ako sa galit. Pero hindi ko siya magawang saktan ng pisikal. Pakiramdam ko unti-unting nadudurog ang puso ko sa sobrang sakit. Nagpatuloy si Ann sa pagkukwento at sabi pa niya nakahanda siyang tanggapin ang anumang magagawa ko sa kanya. Umabot na nga sa puntong nagkita na sila ng personal ni Red at ilang ulit na rin siyang nagpatikim ng kanyang pechay sa kanya. Bigla ko na lamang nasuntok ang pader namin. Malakas kaya halos nadurog ang kamay ko nang hindi ko iniinda ang sakit. Pakiramdam ko na manhid ang buong katawan ko sa mga sinabi sa akin ni Ann. Kaagad ko ngang inagaw ang cellphone kay Ann at inalam ko kung sino talaga si Red. At nang makita ko nga picture niya ay pamilyar sa akin. Ilang segundo rin akong natigilan at iniisip kung sino at saan ko ito nakita. Hanggang sa maalala ko na nagkita na kami noong assembly meeting ng kumpanya bago pa ako ma-promote at mapunta sa Maynila. Kaagad akong tumawag sa kanya at kaagad nga siyang sumagot at binanggit niya pa ang pangalan ni Ann sa pag-aakalang si Ann ang tumawag sa kanya. Kaagad akong nagpakawala ng mga masasakit na salita sa kanya. Nabigla siya dahil hindi niya akalaing ako ang makakausap niya. Wala siyang nagawa kundi ang kausapin ako. Tila nangaasar pa siya sa akin sa tono ng mga sinasabi niya. Masarap daw kasama si Ann, sabi pa niya.
Gumanti lamang daw siya sa akin dahil daw sa ginawa ko, kaya siya natanggal sa trabaho. Hanggang iniwan na siya ng kanyang asawa. Ginantihan lamang daw niya ako. Sabi ko sa kanya, hindi ko kasalanan kung natanggal ka sa trabaho. Pero mukhang sarado na ang utak ni Red. Hindi niya matanggap na ako ang pumalit sa kanya bilang manager. Hindi ko siya nakitaan ng pagsisisi sa ginawa niya. Hanggang napagtanto ko na wala na naman akong dapat na ipaliwanag sa taong ito. Dahil nagawa na nito ang gusto niya at nangyari na ang hindi dapat mangyari sa kanila ni Ann. Sa sobrang inis ko ay naihagis ko ang cellphone at sa lakas nga ng pagkakabato ko ay nawasak ito at naghiwa-hiwalay. Umiiyak namang tumayo si Ann, bit-bit ang isang malaking bag na naglalaman ng kanyang mga damit. Hindi ko na siya pinigilan. Masakit sa akin pero marahil hanggang dito na lamang talaga kami. Hindi na ako nagtangkang pigilan siya sa paglabas niya ng bahay. Naiwan akong mag-isa. Pinilit kong tanggapin ang lahat na hindi kami ang itinadhanang magsasama habang buhay. Hanggang dito na lang, Kuya Roms. Basti.